Hello po. Isang mapagpalang araw pong muli. Pastor Joel po. Sa isa na namang talakayan. Sa mundo po natin, ang pagkakasala o paggawa ng kasalanan ay tila baga parang nanonormalize na okay lang na magkasala, okay lang na sabi nga, lahat naman ay nagkakasala. Yes, lahat ay nagkakasala. Pero kung tayo ay Kristiyano at ang pagkakasala sa atin ay parang normal na lang, kumbaga ay parang walang nagiging epekto sa ating buhay, ay mag-isip-isip tayo. Baka merong problema sa atin, no? Lalong higit sa ating spiritual na kalalagayan, sa ating relasyon sa Panginoon, at tanungin ang sarili, sa akin bang prinsipyo o pamantayan sa kasalanan o paggawa ng kasalanan ay prinsipyo ko lang, o ang sinusunod ko ba ay yung prinsipyo ng Diyos sa aking buhay? Kasi bilang Kristiyano, bilang sabi nga ay mananampalataya, dapat maging aware tayo sa mga bagay na ito sa ating buhay. Dahil meron tayong pinapangalagaan sa ating buhay. May ginawa si Kristo sa ating buhay. At yung sakripisyo ng Panginoong Hesus para tayo ay malinis, maging banal sa harapan ng ating Amang nasa langit, ay hindi biro at hindi madali. Hirap ang pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Although, oo, aminado tayo, nasa laman tayo. Nakagagawa tayo ng mga kasalanan o pagkakamali. Pero ang sinasabi ko rito ay yung intensyon na paggawa natin ng pagkakasala na alam naman nating mali, ay ginagawa natin, no? Na tatanungin natin ang ating sarili. Ako ba, o ang pananampalataya ko ba, ay lumalalim sa Panginoon? O baka yung standard ko ay standard ng mundo ang aking nasusunod? So tandaan po natin mga kapatid, no? Sa pagkakasala, maraming bagay ang sabi nga napapalitan o na-exchange sa ating buhay. Ang isa na nga po dito, halimbawa ay si Adan, nung magkasala siya. Ano po nawala kay Adan? Nawala yung paraiso sa kanya na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos, no? Hindi lang po yun, yung imahe ng Diyos nawala, no? Yung imahe ng kabanalan, pagiging spiritual, yun po ay nawala, namatay, no? Sino pa? Si King Saul, no? Kaya siya na-reject ng Lord ay dahil sa isang maliit na pagkakasala, no? Yung hindi niya pagsunod sa utos ng Diyos ng buong puso. Kaya sinabi ni Samuel sa kanya, dahil sa ginawa mong yan, ikaw ay nire-reject ng Lord. At mula sa sambahayan mo, ay aalisin ang kingship. Imaginin po natin, sa isang maliit na pagkakamali o pagkakasala, si Adan, sa pagkain lang ng bunga ng ipinagbabawal na puno doon sa gitna ng halamanan, pagkaunawa ng mabuti at masama. Si King Saul, yung hindi niya pagsunod ng buong puso. Masasabi natin na parang napakaliit naman ang pagkakasala, pero sumunod naman talaga si King Saul. Yun nga lang, hindi siya sumunod ng
ng buong pagsunod. Apo? Sabi nga po, half-hearted obedience is nonsense obedience. Kumbaga, yung partial obedience natin is not all obedience sa ating buhay. No? Bagaman sumunod tayo ng partial, pero hindi yun masasabi na buong pusong pagsunod. No? Nawala yung kaharian o yung kingship kay King Saul. Sino pa? Si Samson. Yung hindi niya pagsunod, no? Dahil sa babae, yung buhok niya ay ginupit. At bilang Nazarite, o sabi nga ay sineperate, itinalaga para sa paglilingkod, ay yung buhok niya ay hindi maaring gupitin. At mula doon sa kanyang pagkahibang kay Delilah, ay nasabi niya yung sekreto, no? Although hindi naman mula dun sa buhok niya yung nanggagaling yung lakas, kundi nanggagaling kay Lord, no? Pero andito kasi yung maliit na pagkakasala o paggawa ng kasalanan ng sabi nga ay yung korupsyon ng morality ni Samson. At mula doon, siya ay napahamak, no? Ang sabi nga sa aklat ng Judges ay nung naputol na yung buhok niya, nawala yung kanyang mata, at doon sa huling lakas na hiningi niya sa Lord, mas marami pa siyang napatay doon kaysa nung siya ay kompleto ang katawan. At panghuli po, kung naalala nyo sa Achan, no? Na isa sa sundalo at sa panahon ni Joshua ay sinabihan din sila na lahat ng mga samsam o yung consecrated things ay dapat dalhin sa templo. Pero sa Achan, dahil sa kanyang pagiging greedy, ay itinago niya yun sa kanyang tolda, no? Nagkukay siya ng lupa at itinago niya doon yung mga mahalagang bagay na maituturing natin ngayon na kayamanan, no? At mula doon sa maliit na pagkakasala na yun ni Achan, ang kanyang buong lahi, mga angkan, no? Matanda, bata, buong lahi ay pinakain ng Diyos, no? Sa lupa, no? Kumbaga ay pinarusahan ng Diyos ang kanyang buong angkan, no? Buong lahi. So pinatay sila. At mula dito sa mga halimbawa na ito and paalala ng Bible sa atin, sabi nga doon sa 1 Samuel 15 verse 22, obedience is better than sacrifice, no? Minsan doon sa hindi natin pagsunod, doon nagsisimula yung maliit na kasalanan. And somehow sa buhay natin, kahit mga Kristiyano na tayo, ay para bang nanonormalize na yung kasalanan sa ating buhay. Parang okay lang, no? Okay lang na magkasala, no? Well, kapatid, mga ka-Bible, kung ito ang nagiging pananaw natin sa buhay, mas mabuti na balikan natin yung pagbabasa ng Bible at patuloy na i-remind ang ating sarili kung bakit ba tayo tinawag ng Panginoon. Tandaan natin, nang tayo tinawag ng Panginoon, binago na tayo. Kumbaga ay yung changes sa buhay natin, transformation, yung bagong identity ay binigay na sa atin sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, no? Wag naman sana dumating sa point na doon sa perception natin o yung pananaw, prinsipyo natin
sa kasalanan o paggawa ng maliit na kasalanan ay normal na lang o normalize na lang sa ating buhay, no? Na hindi natin inaalintana kung ano ang magiging consequences nito sa ating buhay. Sa atin pong mga nabanggit na mga Bible characters, no? Ito po ay paalala. Hindi po sila sinulat para takutin tayo, kundi magsilbing paalala sa atin ng isang maliit na kasalanan ay huwag nating i-normalize sa ating buhay. Isang mapagpalang hapon pong muli. Salamat po sa iyong panonood at pakikibahagi. Please share para sa kaunawaan po ng iba. Salamat po.